Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagninilay. So, last week, ang pinag-usapan po natin, kung maaalala po ninyo, is don't be too hard on yourself. Huwag masyadong paghigpitan ng sarili. Matutong patawarin ang sarili, katulad kung paano pinapatawad natin ang ibang tao. And the week before that naman, ang pinag-usapan naman natin ay don't be too hard on others. The witness, the evangelist. Ang tunay na pagpapakita na tayo ay nasa Panginoon ay kapag tayo po ay marunong makisama sa ating kapwa. At kung mapapansin po ninyo, um, sa ganyang kaparaanan palagi na nauuwi yung aking mga reflection kasi po mahalagang bahagi ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay ang siguraduhin na tayo po ay nasa tamang landas ng ating pagtawag. Angelica, anong tamang landas ng pagtawag? Landas ng pagmamahal. Hindi po ba? Sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Pagmahalan kayo kung paanong minahal ko kayo. Na naman siyang ibang habilin na magpagalingan kayo or magpaligsahan kayo. Ang habilin niya ay magmahalan ho tayong lahat. Ngayon pong araw na ito, ang aking ibabahagi ay patungkol naman po sa ating buhay komunidad. Ako po hindi mag-share ng PowerPoint at akin po itong tutunghayan hindi ako nag-share ng screen kung okay lang po. At tayo po ngayon ay kukuha ng ating pagninilay mula sa Ephesians chapter 4 verse chapters 4 to 6 at chapters 1 to 3. Ang ating pagkakakilanlan kay Kristo ay nagbibigay ng tunay na pagkakaisa. Our identity in Christ, produces unity. Kayo po ba ay nagtitiwala at naniniwala doon? Do you agree with me on that? Na ang ating niig sa Panginoon ay nagreresulta ng pagkakaisa. It creates unity. Alam ho ninyo, kung talagang sumusunod tayo kay Jesus, magiging handa tayong magsakripisyo para sa pagkakaisa. Do you agree with me on that? Kung talagang gusto nating maging tagasunod ng Panginoon, kaya mong magsakripisyo ng pride mo para lang magkaroon ng pagkakaisa. Alam ho ninyo yung ating mga pagninilay, kukunin natin sa aklat ng Ephesians, sa Efeso, at ito po ay may dalawang bahagi. Ang unang 3 kabanata, ito po ay nagpapahiwatig sa atin kung sino tayo kay Kristo, our identity in Christ. At doon naman po sa panghuling kabanata ng Ephesians, ipinapakita naman nito kung paano natin ipamumuhay ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. At ngayon pag-aaralan natin ang ikalawang bahagi ng Efeso. Makikita natin ang ating pagkakakilanlan kay Kristo ay hindi lang para sa ating sarili. Ito ay dapat makita sa paraan ng ating pakikitungo sa ibang tao. Ang identity natin kay Jesus, our identity in Christ, ay nagbubunga ng tunay na pagkakaisa. At kung talagang sumusunod ka kay Jesus, magiging handa kang magsakripisyo para mapanatili ang pagkakaisang iyon. Ang unang punto po natin ngayong araw na ito, ang tunay na pagbabago sa espiritu ay makikita sa iyong pakikitungo sa kapwa. Kayo po ba ay sangayon doon? In Ephesians chapter 4 verses 1 to 3, kaya nga ako na bilanggo alang-alang sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag na inyong tinanggap. Maging mapagpakumbaba kayo, mahinahon, matiisin, magparaya sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Gawin ninyo ang lahat upang manatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Alam po ninyo mga kapatid, kung maganda ang relasyon mo kay Jesus, dapat gumaganda rin yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Amen?
Hindi puwedeng sabihin nating mahal natin ng Panginoon, pero lagi naman tayong may kaaway, 'di ba? May katampuhan, ma-pride at mahirap pakisamahan. Alam ho ninyo, mga kapatid, kailangan medyo masakit po ng konti ito, ha. Alam ho ninyo yung, awit na hindi ko lang alam kung papaano yung tono, eh. Merong isang merong isang ale na kasabay ko sa jeepney, nagro-rosaryo. Tapos teka lang po, ha, the lyrics goes like this, um, ang sabi, "Kaharap ko sa jeep ang isang ale, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit pumara sa may kumbento. Sa babaan lang po," sabi ng tsuper, "kasi may nanghuhuli." Ang susunod na linya, "Mura pa rin ng mura ang ale." Tapos ang chorus ho ng kanta, "Banal na aso," alam niyo po yun, "Santong kabayo, natatawa ako, hi-hi-hi-hi," ang sabi nung kanta. Alam niyo parang it reminds me of someone, may kakilala ko na parang mas banal pa sa Santo Papa. Halos lahat ng organisasyon ng simbahan sinalihan na. Kumpleto sa seminar, nag-retreat, nagba-Bible study, inatinan lahat ng recollection ng parokya, kasama sa prayer meeting. Pero nung naging kasama mo sa ministry, ay, ang hirap pakisamahan. Religious, pero ang hirap pakisamahan. Hindi marunong makisama. Maraming alam sa Biblia, pero mabilis magalit. Laging nasa simbahan pero walang kapayapaan sa tahanan. Mga kapatid, isa po sa tunay na sukatan ng spiritual maturity ay hindi kung gaano kataas ang itinataas natin na kamay sa pagwo-worship. Ang tunay na sukatan kung gaano ka kababang magpakumbaba sa harap ng ibang tao. Wala pong tunay na pagkakaisa kung walang sakripisyo. There is no unity without sacrifice. I think if you're a parent, you'll understand what I mean. Bukod po dun sa may maiwanan kayong mga pisikal na or material na kayamanan sa inyong mga anak na ipamamana, ano pa po yung gusto niyong mangyari sa kanila bilang magkakapatid? Lagi ko itong naririnig. 'Di ba mahalaga po sa magulang na magkasundo yung magkakapatid, huwag mag-away-away, magtutulungan sa gitna ng krisis, magmahalan kahit ano-anong mangyari. Mas mahalaga sa'yo yun kaysa sa kung ano mang materyal na bagay na puwede mong iwan sa kanila. Ganyan din po ang habilin sa atin ng Panginoon. O hindi naman niya sinabi sa atin, "O humayo kayo ha, maging magaling kayo. O humayo kayo ha, magpakayaman kayo. Humayo kayo ha, magparamihan kayo." No. Ang sabi sa atin ng Panginoon, "Love one another as I have loved you." Minsan, ang kailangan nating isakripisyo ay yung pride natin. Minsan ang opinyon natin. Minsan yung kaginhawaan natin, yung comfort natin. Minsan kahit alam mong tama ka, kailangan mong piliin ang kapayapaan kaysa pakikipagtalo. Pangalawang punto, ang pagkakaisa, unity, ay nagsisimula sa pagpatay sa dating pagkatao. Anong ibig sabihin nun? In Ephesians chapter 4 verses 31-32, "Hubarin ninyo ang dati ninyong pagkatao at isuot ninyo ang bagong pagkatao." Ang ibig sabihin, alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, puot, galit. Sa halip ay maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawaran kayo kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Alam mo ninyo maraming tao nagsasabing gusto nila ng unity, pero ayaw namang magbago ng pakikitungo sa ibang tao. Hindi puwedeng bagong Kristiyano pero lumang ugali pa rin, 'di ba? Maraming mga relasyon po ang nauuwi sa pagkasira
Maraming ministry ang nagkakawatak-watak. Maraming mga kaibigan ang nagkakaputol-putol. Hindi dahil kulang sila sa kaalaman sa Biblia. May mga community na nadi-dissolve. Hindi dahil kulang sila sa seminar, kundi dahil sa sobrang pride at kulang sa pagpapatawad. Kung gusto nating magkaroon ng tunay na unity, ng tunay na pagkakaisa, kailangan, sabi ng Ephesians, tuparin natin o kailangan nating hubarin ang dati nating pagkatao. Ang kapaitan, ang kahiligan sa tsismis, ang pagiging makasarili, yung palagi kang galit, yung mabigat kang kasama, lahat na lang may reklamo ka, no? Walang tumama sa'yo. Ang kawalan ng pagpapatawad. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, isuot ang bagong pagkatao. At ano yung mga kasuotan na yun? Habag, awa, pagpapatawad, kabaitan, mga kapatid, pag-ibig. Alam ho ninyo sa tuwing pinipili natin magpatawad, isinasakripisyo natin ang karapatan nating gumanti. Amen? Na sa tuwing pinipili nating maging mabait kaysa maging mapagmataas, pinoprotektahan natin ang pagkakaisa. Ang pananatili po ng isang community ay puno ng sakripisyo. At ang unang-unang isinasakripisyo natin ay ang ating pride, sapagkat wala naman po itong maidudulot na kaayusan kung tayo ay magpapagalingan. Amen? Again, hindi na po kailangan sa langit ang magagaling. Ang kailangan po ng kaharian ng Diyos, ang servant na kailangan natin yung mga mababait, mabubuti, mga magaan kasama, yung mga hindi toxic. Nang sa ganun maramdaman ng tao ang presensya ng Panginoon sa ating pamamagitan. Alam niyo mga kapatid, pangatlong punto, ang pagkakaisa ay nabubuo kapag pinipili natin ang pag-ibig kaysa sa sarili. In Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, mamuhay kayo sa pag-ibig gaya ni Kristo na umibig sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. In Ephesians 5:21, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Hindi lang itinuro ni Jesus ang pag-ibig, ipinakita niya ito sa atin. Jesus himself showed us how to love. Sabi nga ni Basil Valdez sa kanyang awit na Kristo. Oh, I love that song. Sabi, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Etong susunod ha, masakit eh. Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Alam niyo ho, nakakalungkot minsan ang mga Kristiyano kung makaasta. Tila baga kulang pa yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano pa bang hinahanap natin? Bakit hanggang ngayon nahihirapan tayong makisama sa isa't isa? Bakit hanggang ngayon ang hirap tanggalin ng pride? Bakit hanggang ngayon mas iniisip pa rin natin yung pag-angat ng pangalan natin kaysa magsakripisyo para magkaroon ng pagkakaunawaan? Ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoon may kasamang sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay laging may halaga. May halaga ang oras, may halaga ang pasensya, may halaga ang kaginhawaan, may halaga ang inyong pride. Ang pagpapasakop ay hindi kahinaan. Yung sumunod ka sa mga officers ng community, kahit alam mo na mas marami kang alam, kahit alam mo na mas may pinag-aralan ka, hindi kahinaan yun. That's obedience, and that is what God wants us to do. He wants us to respect authority. He wants us to respect our leaders. Ito ay pagpiling unahin ang relasyon kaysa sa sariling kagustuhan. Diba? Yan ang nagiging dahilan kung bakit may mga tahanang nawawasak.
May ministry na nasisira. Hindi lahat ng gusto mo masusunod. Yun po ang aral sa araw na ito. Kailangan matuto tayong tanggapin na hindi lahat ng gusto natin masusunod. Kailangan matuto tayong maging bukas sa mga pagbabago. We need to adapt to changes. Kinakailangan ang lingkod ng Diyos flexible, marunong makisama, marunong tumanggap ng pagkukulang ng isa't isa. No? Marunong unawain ang pagkukulang ng isa't isa. No? Sabi siguro ng iba, banto si Angelica, puro sermon. Minsan ang pagmamahal ay marunong makinig kaysa makipagtalo. Minsan ang pagmamahal ay marunong magsabi ng, pasensya na, kahit pakiramdam mo, ikaw naman ang tama. Isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili upang tayo makipagkasundo sa Diyos. Yeah? Sa Catholic Life and the Spirit Seminar, yan ang topic natin sa salvation eh. Diba? Kung sumusunod tayo kay Kristo, dapat handa rin tayong magsakripisyo para sa isa't isa. Pang-apat na punto, mga kapatid, ang pagkakaisa ay nananatili kapag sabay-sabay tayong lumalaban sa tunay na kaaway. Ang problema, ang ginagawa nating kaaway, ang isa't isa sa community. Pero meron tayong totoong kaaway. At hindi ho yun ng isa't isa. In Ephesians chapter 6 verses 10 to 12, magpakatatag kayo sa Panginoon. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng Espiritu. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan maging malay po tayo. Kapag mayroon ng hindi pagkakaunawaan sa community, no? Kailangan lagi niyong iisipin, teka muna, nililin lang tayo ng kaaway. Kasi hindi tayo dapat nag-aaway-away eh. Hindi natin dapat tinuturing na kaaway ang isa't isa kasi ang kaaway natin, ang sabi sa atin ng scripture, hindi laban sa laman at dugo. Wag po tayong palinin lang. Antimano, magdasal tayo. Kaagad-agad. Makipagkasundo kaagad-agad. Huwag po ninyong paniniwalaan na tayo dapat ang magkakabanggaan. Strategy po yan ng kalaban. Huwag po tayong bibigay mga kapatid. Hindi po tayo magkakaaway. Magkakampi po tayo rito. Maraming Kristiyano ang nag-aakala na ang kaaway nila, yung asawa nila, yung leader nila, yung kapatid sa ministry, sa community, or ang ibang miyembro ng community. Pero malinaw ang sinabi ni San Pablo, hindi ang taong katabi mo ang tunay mong kaaway. Gustong-gusto ni Satanas na magkawatak-watak tayo. Kapag hindi niya masira ang iyong pananampalataya, sisirain niya ang relasyon natin sa isa't isa. Ibinigay ng Diyos ang baluti ng Panginoon, hindi lang para sa personal na tagumpay, kundi upang ang buong simbahan ay manatiling matatag. Ang community na watak-watak ay madaling atakihin. Do you believe that? Di ba? Ang simbahan na nagkakaisa ay may kapangyarihang magpatotoo sa mundo. Mga minamahal kong kapatid. No? Kaya sa halip na mag-away-away, magdasal para sa isa't isa. Protektahan natin ang isa't isa. Amen? No? Palakasin natin ang isa't isa. Tumayo tayo ng magkakasama. Itinuturo ng ikalawang bahagi ng aklat ng Efeso na piliin nating itaguyod ang kapayapaan. Huhubarin natin ang ating dating pagkatao. Lalakad tayo sa pag-ibig na may kasamang sakripisyo at sabay-sabay tayong lalaban sa tunay na kaaway. Hindi po tayo ang magkakaaway, mga kapatid. Kaya ang hamon sa araw na ito, sa pagbubukas ng bagong linggong ito, kung talagang sumusunod ka kay Jesus, maging handa kang magsakripisyo para sa pagkakaisa. Isakripisyo mo ang pride mo, ang mga opinion mo, para sa pagkakaisa, para sa kapayapaan. Sapagkat ang ating pagkakakilanlan kay Kristo
ay hindi lamang nakikita sa paraan ng ating pagsamba sa Diyos, kundi lalo na sa paraan ng ating pagmamahal at pakikitungo sa isa't isa. That is why Jesus told us very directly, people know that you are my disciples if you love one another. Mga kapatid, at this point, kahit puro sermon ho yung pinagsasabi ko, I would like to sincerely congratulate you and your community. Dahil ang dami po ninyong nalampasan. Mas pinili po ninyo ang kapayapaan. Pinili po ninyo na itaguyod ang community na ito ng Panginoon kahit ang dami niyong pinagdaanan. Saksi po ako kung paanong ang pride ninyo ay pinatay ninyo para lang mapanatili ang gawain ito. Saksi po ako sa sakripisyo ninyo na kinalimutan nyo yung sinabi sa inyo ng ibang tao. Kinalimutan nyo yung mga masasakit na salita. Kinalimutan nyo yung mga masasakit ninyong pinagdaanan. Nag-focus kayo sa katotohanan na kailangan ng mga kapatid nating OFW ang munting gawain ito para mas lalong maipalaganap ang kabutihang loob ng Diyos. That is why I congratulate you. I salute you for sacrificing sa lahat ng inyong sakripisyo. Mapanatili lamang ang community ito. Hindi man ninyo naririnig sa maraming tao. Pero mga kapatid, lalo na po sa pamanaan ng Friends of the Bar, ramdam ko po sa mga oras na ito na nagpapasalamat sa inyo ang Panginoon dahil kinalimutan ninyo ang pride ninyo at ipinagpatuloy ninyo ang gawain na ito. Tanggapin po ninyo ang pagpapasalamat ng Panginoon sa pagtataguyod sa kanyang gawain para maraming makarinig ng mabuting balita ng kanyang kaligtasan. Para sa pamamagitan ng mga gawain ito, marami ang lumaya. Para sa pamamagitan ng mga gawain ito, maraming makatagpo sa Panginoon. At sa pamamagitan ng gawain ito, marami ang maghilom, marami ang mabiyayaan. Lahat po ng mga sermon na nabanggit, lahat pong iyon, napagtagumpayan ninyo. Kaya congratulations po. At ang dalangin ko po ay patuloy kayong kasihan ng banal na Espiritu. Sabi nga ng Tita Violeta, more anointing para lalo po ninyong maipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. No? At ang isa pang huwag ninyong kakalimutan para sa araw na ito, hindi tayo ang magkakaaway. Wag tayong palilin lang. Mahalin natin ang isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa. Pagpalain tayo nawa ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless you and may you have a wonderful week ahead.